Mini PC naman ang pag-uusapan natin ngayon at ito yung pinakabagong Chewy U-Box. Magugustuhan niyo yung performance ito pero higit sa lahat, magugustuhan niyo yung pinadaling process ng pag-upgrade sa components ito. Hindi nyo nakakailanganin ng screwdriver. Okay, so pag-usapan natin yan pagkatapos ng unboxing. Okay, so ito guys yung box nitong Chewy U-Box. So napakasimple lang, napaka-eco-friendly ng box ng Chewy. Kagaya pa rin ng dati, may Chewy branding lang tayo dyan. Tapos, open na natin. Pag open natin, meron tayong makikita document sleeve dito. So, tingnan natin yung laman. Meron tayong mga documentations dito. Ayan. Tapos, dito sa maliit na box, meron tayong charger. Ayan. So, yung charger or yung power source nitong U-Box ay ganito itsura. Ayan. Tapos, meron tayong mount dito. Kung gusto natin siyang i-mount sa likod ng ating monitor para mas malinis yung itsura, pwedeng-pwede. So, dito naman sa may ilalim, makikita natin yung ating mini PC na nakabalot sa plastic. Ayan, tanggalin natin. At ito na yung ating Chewy U-Box. So, and again guys, ito yung pinakabago nilang mini PC. At napakadami na natin guys na review na mini PC ng Chewy dito sa channel. At talagang patuloy silang nag-i-improve. Meron pa silang isang mini PC na gusto ko sanang ma-review. Pero focus muna tayo dito. So makikita ninyo, simple lang yung design pero ang ganda ng ano niya, ng case kasi parang mas nakakahinga siya sa dami ng air vents dito. Tapos meron lang tayong mga sticker dito ng AMD Radeon tsaka AMD Ryzen. Okay, so ito na siya guys. Mini PC talaga, maliit lang siya. Medyo stylish siya compared sa ibang mga mini PC kasi ibang mga mini PC ngayon parang unified lang yung body niya, isa lang yung kulay overall, pero ito dual tone siya, isang puti, isang black na color. Pero for the most part, napakalinis tingnan. At nga pala, munti ko na makalimutan, yung presyo nito sa ngayon ay nasa 18,100 pesos. If ever nang gusto niyo makita kung na-update pa yung presyo, kung bumaba o tumaas, nandiyan yung link sa description box sa baba. So, kagaya sinabi ko kanina guys, isa sa pinagmamalaki ng Chewy sa mini PC na to ay yung pinadaling process ng pag-upgrade ng components o pag-open dito sa mini PC. So, dati or typically, kailangan nating i-unscrew dito sa ilalim yung mini PC para ma-open natin. Pero ito, ganito lang gagawin natin. Okay, tatanggalin lang natin tong top part. Ayan na. Tapos, ang gagawin lang natin ay tanggalin itong bakal na to. So, meron lang tayong i-unlock dito, ayan, na dalawang ngipin. Kaganyan lang natin at ayun na. Open na siya at may expose na sa atin yung component sa loob. O nga pala, kapag tinignan nyo itong takip, meron tayo ditong thermal pads para dun sa ating dalawang SSD. Pero sa ngayon, isa lang yung naka-install dito na SSD kapag binili natin. So, 512GB na M.2 PCIe Gen 3 yung naka-install dito na SSD. Tapos, ito naman yung RAM slot niya, dalawa, syempre. So, sa ngayon, single channel lang tayo. 16GB na DDR5, 4800MHz yung nakalagay dito. Okay, so napakadali ng i-upgrade nito. So, ang pwede natin gawin dito ay yung pinaka-max na pwede natin gawing upgrade dito. Pagdating sa RAM, pwede daw tayong maglagay dito ng dalawang 32GB guys na DDR5. So up to 64GB of RAM itong mini PC na to. Pagdating naman sa storage, pwede daw tayong maglagay dito ng tig-isang 1TB. So in total, pwede tayong maglagay dito ng 2TB na storage. So isipin nyo yung possibilities na yun. Pero by default, 16GB sa single channel, tapos 512GB na SSD. Titignan natin kung ano na yung default na performance ng mini PC na to maya-maya. So, tingnan muna natin yung mga ports niya. So, makikita niyo meron tayong USB-A 2.0, USB-A 3.2, tapos meron tayong DisplayPort 1.2, tapos HDMI 2.0, at dalawang LAN port. Galing, di ba? Tapos makikita niyo yung ventilation, sobrang laki. Meron dito, meron din dito sa ilalim, at meron din dito sa may itaas. Ngayon dito naman sa harap, nandito yung ating power button. Meron tayong audio jack, full-featured na USB-C. So, pwede itong lagyan ng storage at pwede ring monitor. Tapos, ito yung dalawa nating USB-A 3.2
sa harap. Tapos dito sa ilalim, makikita ninyo yung 4 na rubber feet at meron tayong 2 screw mount para sa paglalagay natin ng mini PC na to sa likod ng ating monitor. So para ibalik yung mga takip nito, so ang gagawin lang natin ay i-align lang siya. So ganyan lang. Unahin lang natin tong ilalim. Tapos maglalak na siya. Pupush lang natin yan. Yan. Tapos, lagay na lang natin to. Patong lang natin ng ganyan. At good to go na tayo. Pwede natin siya ulit gamitin. Okay, quick specs muna tayo guys para sa mini PC na to. Naka AMD Ryzen 5 6600H tayo dito na CPU, 6 cores, 12 threads yan. At meron tayong AMD Radeon 660M graphics. Naka Windows 11 Pro na tayo out of the box. 16GB DDR5, 4800 MHz na RAM. 512GB M.2 PCIe 3.0 na SSD. Naka Bluetooth 5.2 na tayo dito at Wi-Fi 6. At dahil sa dami ng ports ng mini PC na to, pwede tayong mag-connect dito ng up to 3 monitors. Ngayon tingnan natin yung mga benchmark scores para magka-idea kayo sa kanyang default na performance. Dito sa Geekbench, sa CPU, 1930 yung nakuha nating single core score, 7,306 naman sa multi-core score. Sa GPU naman, nakakuha tayo ng 14,576 na score. Mataas naman yung score, pero sa totoo lang, hindi yan yung maximum potential nitong mini PC na to. Isipin nyo, kung naka-dual channel pa tayo, kung dalawa yung RAM natin, mas mataas pa yung scores na makukuha natin sa Geekbench. Pagdating naman sa browser bench, nakakuha tayo ng 22.1 na score. Very decent yan na performance pagdating sa internet browsing. So kung gagamitin natin itong mini PC na to sa pagre-research o kaya sa mga web applications, wala po tayo magiging problema. At para magka-idea pa kayo sa performance ng U-Box, by default, dito sa Forza Horizon, sa benchmark mode at sa actual game, makikita nyo na nakakuha tayo ng average na 41 FPS. Very playable guys. At sinet ko sa medium setting yan, after ng benchmark mode, ganun pa rin, naka 41 FPS tayo. And again, napaka-smooth na guys ng performance para sa isang mini PC. Nag-enjoy na ako sa ganitong performance guys. And I'm sure, karamihan sa atin, makukontento na sa ganitong performance. At tinesting ko rin siya sa Need for Speed. Nakakuha naman tayo ng 20 plus FPS sa low graphic setting. Tinesting ko din siya sa DaVinci Resolve. Sa video editing, naglagay ako ng 4K video dito sa ating timeline at napaka-smooth naman ng scrubbing natin. Makita nyo halos walang lag, hindi siya hirap. So, pwede tayong mag-edit dito. Nakapag-color grade pa nga ako dito at kayang-kaya pa rin itong mini PC na to. Pero kung sakali na gusto nating gamitin to for video editing, make sure natin na lagyan pa siya ng isang RAM para talagang ma-maximize natin yung full potential niya. So overall guys, para sa akin, okay na okay yung performance ng mini PC na to para sa presyo niya. 18,100 plus. Pero pag tumingin tayo sa Lazada guys, na mga mini PC na ganito rin yung CPU, may makikita tayong mas mababang presyo. Parang B-Link, merong mini PC na ganito rin yung CPU, pero mas mababa yung presyo. Although meron ding mga mini PC like Machinike na ganito yung CPU, pero mas mataas naman yung presyo. So, ito nasa gitna lang. So, kayo nang bahala mag-judge kung alin sa mga mini PC na yon yung talagang swak sa budget ninyo or swak sa needs ninyo. Pero guys, huwag nyo kakalimutan yung pagiging simple ng case ng mini PC na to. Isipin nyo din yung nakakailangan ng screwdriver para lang mabuksan to at ma-upgrade yung RAM or yung SSD niya or makapaglagay ng additional SSD. Napakadali dito sa mini PC na to. At talagang thumbs up sa Chewy kasi kahit papano, nag-stand out yung mini PC na to sa iba pang mini PC, sa dami ng mini PC ngayon na pwede nating mabili. So, nandyan guys yung link sa description box sa baba kung gusto nyo itong orderin sa website ng Chewy. So, yun guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.